sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, damihin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makabayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa ati binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin nang umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Hindi na tayo manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus ang pinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan tinaligdan ng inyong makasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay na mapagsakan sa tore sa Siloe, sa kalaban ninyo higit sila makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan tinaligdan ang inyong makasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tininan niya kung may bunga ito, ngunit wala sila makita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang tanghali po, Father. Noong nakarang araw ay naranasan natin ang malakas na hagupit ng bagyong Christine. Marami ang mga binaha at marami rin na nasalanta. Sa katunayan, sa parting Bicol, lalo na sa Camarines Norte, hanggang ngayon ay baha pa din. At yung 3rd District ng Albay. At dito sa ating lalawigan, mayroong mga lugar din na hanggang ngayon lubog pa rin. At hanggang bubong pa rin ang tubig. At pag tininan mo sa social media, sa Facebook, dahil nakapost yung mga baha na ito, sari-sari ang mga komento ng mga tao. Mayroong mga tao na sasabi, ayan, parusa na yan dahil ang tao napakatigas ng ulo. Sinisira kasi at inaabuso ang kalikasan, kaya iyan ay epekto ng pagsira ng tao sa kalikasan. Pero mayroong mga tao rin na nagsasabi, sabi doon, baka hindi naman. Iyan ay paalala ng Diyos lang sa atin. Dahil kung hindi tayo mag-iingat at maghanda, yung nangyari sa kanila ay pwede ding mangyari sa atin. Alam niyo sa Ebanghelyo ngayon, pareho rin ang karanasan. Yung mga tao noong panahon, lumapit kay Jesus at ang sabi sa kanya ng mga tao ay, mayroon pong pinatay doon, ng mga Galileo, at mayroong mga na-aksidente na binagsakan ng tore ng Siloe. Sabi nila, sila ba ay mas makasalanan kaysa amin? O kaya sa mga taong taga doon sa kanila? Sabi ng Panginoon, hindi. At ang sabi niya, kung hindi kayo, sabi dito ay, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo tinaligdan ang inyong makasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Kung ating pagdinilayang mabuti, parang napakalayo ng sagot ng Panginoon. Pero sinasabi nila, sila bang nakaranas ng ganito ay makasalanan, higit na makasalanan kaysa amin? Sabi ng Panginoon, hindi. Dahil kung hindi kayo magsisi at magsisa inyong kasalanan, taligdan ang inyong makasalanan, ganon din ang mangyayari sa inyo, mapapahama kayo. Mga kapatid, ito yung paanyaya sa atin sa araw na ito. Kahit si Padre Pio, nung siya'y nabubuhay pa, sa tuwing siya'y nagpapakumpisal, laging sinasabi niya sa mga tao, pag-isihan niyo taligdan ang inyong makasalanan, magbalik loob kayo. At ito yung panawagan ng ating Panginoon sa ating lahat, pag-isisi at pagtalikod sa kasalanan. Dahil ito yung nangyayari sa ating kuminsan, lagi tayong, kumbaga, pinapaalalahanan ng Panginoon araw-araw sa buhay natin. Pero kuminsan tayo, mga tao, hindi natin pinapakinggan yan. Mas gusto nating gawin kung anong gusto natin. Mas gusto nating sundin kung ano yung natutuwa tayo sa sarili natin. Kaya nga ang Panginoon, laging pinapanyaya tayo. Tinitingnan niya, sabi niya, tingnan yung sarili niyo. Kaya nga sa Ebanghelyo nga, sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nagkaroon siya ng isang talinhaga. Sinabi niya sa mga tao, may isang tao may puno ng igo sa kanyang ubasan.
At gusto niyang isang araw, habang siya'y naglalakad sa kanyang ubasan, gusto niyang maghanap ng bunga ng igos na yon. Ano? Pero sabi niya, wala akong nakita. 3 taon ako pupunta dito, wala akong nakita. Ano? Alam niyo, ito yung isang, kumbaga, hinahalimbawa rito sa ating buhay. Ano? Alam niyo, ang buhay natin, guminsan, siguro parang igos din. Ano? Maraming pagkakataon, ang Panginoon naghahanap sa atin ng bunga. Ano? Pero ano ang nangyayari? Wala. Ano? Dahil ang bunga na yan, kumisan, ay hindi natin pinapahalagahan. Ano? Kaya nga, di ba, ang buhay kumisan ng tao, marami nga tayong natapos, pero wala ka naman pakialam sa iyong kapwa. Ano? Marami kang naimpok sa buhay nito, marami kang ari-arian, kayamanan sa mundong ito, pero wala ka naman natutulungan. Ano? Ang buhay natin, baka puro dahon lang at puro bulaklak. Ano? Puro palamuti lamang, pero walang saysay at walang kabuluhan. Ano? Mga kapatid, ito yung paanyaya sa ating lahat. Ano? Sa araw na ito, muli tayo ay pinapalala ng Panginoon. Ano? Sana tingnan natin ang ating mga sarili. Ang ating buhay ba ay merong kahulugan? Ano? O baka naman wala? Ano? Di ba? Lagi ang Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon, ano? Na magbago, magbalik loob, magtaligo-talikuran ng ating mga kasalanan nang sa ganon, maging masaya tayo sa ating buhay. Ano? Marami sa atin dito ang pupunta para humingi ng panalangin ni Padre Pio. Ano? Humihiling tayo sa Diyos sa sana'y pagalingin tayo sa ating karamdaman. Marami tayo mga hinihiling, sana makapasa ako sa board exam. Ano? Sana ako'y makakuha ng magandang trabaho. Sana ako'y maging ganito, sana maging ganyan. Ano? Pero alam niyo mga kapatid, sana unahin muna natin ang ating sarili. Ano? Ang ating puso. Ano? Tingnan natin ang ating puso. Ito ba'y punong-puno ng sama ng loob, ng galit? Ito ba ay punong-puno ng kasalanan? Ano? Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin ngayon. Talikuran natin at iwanan ang kasalanan at magbalik loob tayo sa Diyos. Ano? Iyan ang tunay na kagalingan. Ano? Hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Kung gusto mong pagaling ka na ating Panginoon sa iyong karamdaman, magumpisal ka. Ano? Dahil baka naman ang sakit mo ay bunga ng sama ng loob, mga hinanakit sa iyong kapwa. At iyan ay nagpapahirap sa atin kung ito, Padre Pio. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagkatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa, upang siya niluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pa nagpaganap sa pagkabirhen. Ay mapaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalamagina ni Jesucristo, ang mahal na biring pinagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap ang mahal na biring bilang iyong abang alipin. Hindi yung binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga helasisiawit ng papuri sa walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan.
siya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu yung banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapinagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahain mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalan tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng magpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalitan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at hanggang ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatan, iwan katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango.
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga ng aking mahango. Kapwa ko kasi bigo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong gandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpapangaral namin, paparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapag-indapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Ating balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ika-4, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng dinner for a cause sa darating na December 10. Mayroon po tayong available na ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip ni po nito ang concert ni Mito Yunting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayon din ang iba't ibang natatanging mga awit kasamang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. May mga nagtitinda din po sa paligid ng ating simbahan. May dinner, concert ka na, makakatulong ka pa. Ika-5,
Bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlets sa loob ng shrine. May mga available din pong t-shirt sa paligid ng ating simbahan. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ika-6, ang pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay handang tumanggap ng inyong mga tulong at donasyon na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Christine. Para sa inyong mga ibabahagi, maaari kayong makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan o kaya'y sa mga detalyeng makikita sa screen. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pakihanda na po ng inyong mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang mga makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito na pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala sa inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo. Naway pagpalain kay makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak si Jesus, puso namin ay ihahandog, ihatid mo kami sa langit.